kilid, di po ta pwedeng moatras. Ang atong mahimo, mao na lang yun ang paghangad sa langit. Mao ni nahitabo mga kaigsunan sa principle number 4, sa panahon mga kaigsunan nga ang mga Israelitas, ang atubangan nila mga kaigsunan, Red Sea, ang both sides nila mga cruel and impossible to cross mountain, and behind them mga sundalo mga kaigsunan ni Paraon, kumbaga hinulbot na mga kaigsunan ang mga hait nga mga espada, andam na nga mo atake sa mga katawhan sa Dios. O kasama sa ato ang gipamalandungan mga kaigsunan, usahay nata sa dead end sa ato ang kinabuhi. Wa ta kay bawo kung saon paglihok mga kaigsunan. Mo na ginaingong we cannot move forward, we cannot move sideward, we cannot move backward, and all we can do is look forward. Mao na siya mga kaigsunan. Ang atong mahimo na lamang yun, mao ang paghangad sa langit mga kaigsunan. Principle number 4 is about prayer. Alright, atong tipik-tipik ko na sa mga kaigsunan ang ato ang balaan nga kasulatan. So if you have your Bibles with you, atong paklion na sad ato namang gibasa actually ang Exodus chapter 14 verse 1 to 9 or 10 kagahapon. At least ubay-ubay na ang atong napamalandungan sa istorya mga kaigsunan sa mga Israelitas pagawas sa Ehipto mga kaigsunan out from Egypt. And then going to the Red Sea, crossing the Red Sea, o padulong ng mga kaigsunan sa wilderness. And we know for a fact, ang Ginoo nagsaan gid sa iyang mga katawhan sa promised land. A land that is flowing with milk and honey. Moabot na ta diha, puhon, ha? Pero ari sa ta mga kaigsunan sa wilderness journey nato, nga kumbaga, matod pa ni Propeta Isaiah, makahimo gihapon ang dalan ang makahimo gihapon ang Dios og dalan mga kaigsunan diha sa disyerto, makahimo siya ga sapa sa disyerto, knowingly nga sa daghan nga panahon mga kaigsunan when the Israelites needs kung sa panahon nga nanginahanglan sila, gi-provide man gid sa Ginoo ang ilahang mga gikinahanglan, tubig along the way, pagkaon, mana along the way. God provided all their needs. In fact, mga kaigsunan, angels' food ang gi-provide sa Ginoo, the food that belongs to the strong ones. Pagkaon sa mga banggitan, mga kaigsunan mo na gi-provide sa Ginoo, pero galing kining Israelitas dili kayo matagbawon mga kaigsunan. Walay katagbawan. Now, let us go now sa principle number 4. Number 1, ako i-recap mga kaigsunan. Gikan sa verse 1 o verse 2, verse 3, verse 4, atong nakatunan diya nga sa principle number 1, atong nahibaluan nga ang Ginoo doon naging siya laraw sa ato ang mga pagsulay. And the truth of the matter is sometimes God is the one who orchestrate our life para dalhon ta niya aron ang iyang pangalan mahimaya. Principle number 2, di ba? So it was actually the Lord who leads them into that dead end mga kaigsunan nga wa nagilutsanan mga kaigsunan. Through the pillar of cloud by day and fire by night, the Lord leads them. It was not Moses. Moses was just simply following the direction of the Lord. No? Sunod na si Moses mga kaigsunan sa direction sa Ginoo. Mo na nga kung mulihok gani ang kalayo, the pillar of fire, sunod na sila. Kung maisbog gani ang clouds, sunod na po na sila. Principle number 1, ginaguide ta sa Ginoo. Sa atong time karon, it is actually moingon ko sa inyo that we are guided by the Lord through His Word and through the Holy Spirit. God's little small boys kung usahay mutukmod, mutulak nato nga mao ni ang angay nato nga buhaton mga kaigsunan. And remember this, that God never contradict His Word. Any guidance nga mga kaigsunan nga murag assuming nga guidance Ginoo pero nag-contradict siyang pulo, dili na guidance Ginoo. Then number 2, be concerned of the glory of God than for our glory. Kaya gihatod man ta sa Ginoo in spite sa mga pagsulay para di ay nga atong mahimaya ang Ginoo. Principle number 3, dili nato kalimtan nga naatay kaaway. Mo netong gihisgutan kagahapon, no?
natay daghang kaaway na ang yawa mga kaigsunan, napod mga alipuri sa kaaway nga moatake nato. So along the way, so we have to recognize nga natay kaaway, but we have to fix our eyes on the Lord. Nagkaroon anita sa principle number 4 mga kaigsunan. And this is about prayer. Tanawa ninyo sa verse 10, arita magtipik-tipik karon sa ito ang mga pagpamalandong. Tanawa sa versikulo 10. Og sa paghiduol na ni Paraon, ang mga anak sa Israel na nanghayat sa ilahang mga mata. Perting sigahas mga mata, mga kaigsunan sa mga Israelitas. Tiaw mo ba na'y gipang gukod na sila mga kaigsunan? With drawn swords in the hands of his finest generals and soldiers with 600 pinili yun ng mga chariots. Pagtanaw sa mga Israelitas, mga kaigsunan, sa diha nga nagpaduol na sa Paraon ang mga anak sa Israel na nanghayat sa ilahang mga mata og ania karon ang mga Ehiptohanon na nagsunod kanila og nangahadlok sila pag-ayo. Grabe nga kahadlok. Nakatisting na ba mo, anak mga kaigsunan? Kanabitong kahadlok nga mutulak nimo sa pagkatarantar. Kanang sobra nga kahadlok mga kaigsunan nga mo palpitate ang imong heart, paspas na kayo nga beating sa imong heart. Kalit ug unexpected. Ugo niya, pagtanaw nimo, nakurat ka mga kaigsunan, mo palpitate ang imong heart. Duharay option nimo diha mga kaigsunan. It's either moampo ka o di ba ka magpanik ka. Pero kasagaran gyud mga kaigsunan nga mahitabo sa panahon nga naay sudden kaayo nga mga panghitabo nga negatibo nga makapahadlok, makapakurog nimo. Kasagaran mga kaigsunan ang immediate nga buhaton sa tao tarantar yun. Panic mga kaigsunan, mao gina usually. Akong tiwasog basa ha. Okay, nagaingon din ang mga Ehiptohanon na nagsunod kanila og nangahadlok sila pag-ayo. Grabe nga fear mga kaigsunan. Verse 10, last part, og nanagtuaw ang mga anak sa Israel kang Hioba. Ari ko mo focus sa nanagtuaw ang mga anak sa Israel kang Hioba. Nanagtuaw. It means they cried out unto the Lord. Miampo sila mga kaigsunan diha sa to ang buhi nga Dios. So sa diha nga si Paraon nagkaduol na mga kaigsunan, ang mga katawhan sa Israel ilang gihayat, ilang gihangad mga kaigsunan, gitan-aw nila og sa diha nga ilang gitan-aw ang mga Ehiptohanon gamarcha na, gasunod na padulong nila. O gamatod pa sa description sa Bible mga kaigsunan, and they were sore afraid. Grabe nga kahadlok mga kaigsunan nga ang tibuok katawhan sa Israel misinggit, miampo na nagtuaw ug niya misangpit sa tuang buhi nga Dios. Allah ka diha. Mga kaigsunan, the truth of the matter is how we can handle life. Noon saan na to pag-handle sa kinabuhi mga kaigsunan? What is the divine principles? Kung dasmagan ta mga kaigsunan sa mga panghitabo sa kinabuhi nga murag dili na madrawing mga kaigsunan. As what I have said before, there are times sa to ang kinabuhi mga kaigsunan that it's impossible actually nga maka-move forward ka. Kay sa case sa Israel, in front of them was the Red Sea. That's impossible to cross. Behind them was the generals of Pero, mga sundalo ni Paraon, marcha na mga kaigsunan padulong sa ila. Di sad sila kaatras. Dili ka move forward, dili pod kaatras. Og naay panahon mga kaigsunan nga bisag mo sideward na lang ta, pero di pud ta ka sideward kay ang nahitabo mga kaigsunan sa mga Israelitas. Na-trap sila sa dead end. Og kana nga dead end, but pasabot nga surrounding nagpalibot nila puros gyud mga problema. Naay takilid mga kaigsunan nga it's impossible to cross. Cruel, impossible mountains mga kaigsunan nga arang lisura gyud mga kaigsunan. At tubangan nila ang pula nga dagat, mo na ginaingon nga unsaon man pagtabok nila arang layua,
gawas pa mga kaigsunan mo na ginaingon nga dili gid mahimo, di gid mahimo. Onya likod mga kaigsunan, arang kadaghang naggukod nga kontra mga kaigsunan sa principle number 3 nga atong gisgutan kagahapon, gigukod in taon ang mga Israelitas sa mga kaaway mga kaigsunan. Sama pod sa atong panahon karon. So when no one o sa diha nga wala nagyoy mahimo mga kaigsunan, wala nagyoy mahimo ang mga katawhan sa Israel. All they have to do according sa verse 10 na nagtuaw na lang sila sa kang Hiyoba. But pasabot na nagampo silang tanan, nagdungan gyud. They were united, dili memorize nga pag-ampo kundi gikan gyud sa kinauyukan sa ilahang dughan mga kaigsunan na nagsinggit ug na nagampo sila sa Ginoo. Mao nay gwapo mga kaigsunan nga matud pa sa usa ka komentarista mga kaigsunan. When I am reading mga kaigsunan kang Matthew Henry, common man nga Bible commentary ni kini nga Matthew Henry nga mga libro, komentary. Matod pa ni Matthew Henry mga kaigsunan, kining kuno nga matang sa kahadlok. Kining kahadlok mao kuno ni ang miset sa mga katawhan sa Israel alang sa usa ka pag-ampo. Tiyaw mo na, So mo na'y mayo, mo na'y gwapo nga effect mga kaigsunan sa kanang kahadlok. Nahadlok, pero ang maong kahadlok, mitulak nila mga kaigsunan nga musangpit sa Ginoo. Usahay manggod mao ni siya. Usahay dalhon ta sa Ginoo sa kulbahinam kayong chapter sa atong kinabuhi. Kulbahinam og tugob sa aksyon matod pa. Kakuyaw mga kaigsunan sa sitwasyon sa atong ginabuhi. Aron lang dahil nga dalhon ta sa Ginoo, aron makat-unta mga kaigsunan sa pagpiko sa ato ang mga tuhod. Di ba? Usahay kung ang ginabuhi nindot mga kaigsunan, kung ang ginabuhi murag nice and easy lang. Di naman ta kahinumdom og Dios mga kaigsunan. Mo na ginaingon nga sa diha nga niabot sa Israel mga kaigsunan ang grabe nga kahadlok. Tanawara. They were sore afraid. Nga ang naa sa ilahang kasing-kasing mga kaigsunan, grabe gyud nga emotional trembling mga kaigsunan nga tawgo nato mga kaigsunan og nag-umapaw nga kahadlok mga kaigsunan. Nagsagol-sagol rin itong language diri. Nanubra nga kahadlok mga kaigsunan. Sometimes nasama sa akong gingon naay sitwasyon mga kaigsunan nga nag-offer lang nato og duha ra gyud ka option. Abi nyo unsa nang duha ka option sa diha nga moabot ng kuyaw na gyud kayo. It's either mga kaigsunan magpanik ta o di ba ka ikaduha mo ampo ta. Ang tendency sa ako ang mga kaigsunan, ang tendency mga kaigsunan kasagaran tarantar gyud mga kaigsunan. Parehas ba sa mga Israelites, mga kaigsunan, nga pagtanaw nila diha, mga kaigsunan, tuwas na sila sa Red Sea, o sa diha nga nakita nila nga ginagukot, punag nahinumdum po ko sa panahon, baka niadto sa mga apostoles, when they were crossing also the Sea of Galilee, sa diha nga nitabok sila sa Sea of Galilee, naabtan sila bagyo dito sa, naabtan sila bagyo dito sa Laod, mga kaigsunan, arang ka kuyaw nila. Si Kristo sa likod, mga kaigsunan, tulog-tulog ra. O niya, natarantar na sila, grabe nga kahadlok, nga nag-ingon sila, Lord, wa ba ka nag-care nga mga laglag na ta? Sometimes we respond those negative situation, dili pinagis mga pag-ampo, kung dili usahay, sobra mga kaigsunan nga pagkatarantar sa to ang kasing-kasing. Katisting na ba mo ana nga kanang matarantar ka mga kaigsunan nga ang imong heartbeat niabot nag 90. Niabot nag 90 ang imong heartbeat, mura kang jogging, mura kang nag 100 meter dash ba. Nga paspas kay ang imong heartbeat pero kay gihimo. Naglingkod ka ra, nagbarog ka ra pero ang imong heartbeat mga kaigsunan arang mo na gitawag og panic attack. Mo na gitawag mga kaigsunan og giatake ka sa kanang gitawag nato og heart racing panic attack. Tiyaw mo na. Na termino nga gigamit ri heart racing panic attack. Pero abi nimo
Usahay nagtudlo ang Ginoo kanato mga kaigsunan. The Lord is actually teaching us. Unsao nato mga kaigsunan pag-respond mga kaigsunan sa ingon ani nga mga sitwasyon. Abi nimo ang pag-ampo mga kaigsunan. Mo ni ginaingon nga usahay ulahi gyud pinaka last option kana bitang moingon ta usahay nga sa diha nga wa na tay mahimo moingon dayon ta nga mag-ampo na lang ta. Murag mag last option na lang ang Ginoo mga kaigsunan, murag katapusan naman lang nga option nga kung wa na gyud mahimo. Wa na gyud mahimo moingon na lang ang tao nga ato na lang ning iampo sa Ginoo, wa naman tay mahimo ani. Last recourse mga kaigsunan ang Ginoo. Nga supposedly dapat unahon manunta nato ang Ginoo. Yeah? In every problems that we are facing, I just remember one time mga kaigsunan sa book of Daniel. Nga sa diha nga si King Nebuchadnezzar nihatag og usa ka issue mga kaigsunan nga puuhon ang tanang mga wise men sa Babylon. Unya pinagis pagpuo ni adto mga kaigsunan, chapter 2 sa book of Daniel. Nakita nimo mga kaigsunan nga apil na si Daniel ani og si ang katong tulo niya ka amigo, si Shadrach, si Meshach og si Abednego, no? Did you remember the poor Hebrew children nga na-lead captive mga kaigsunan sa Babylon? They were captive for 70 years mga kaigsunan. Nahimo silang ulipon mga kaigsunan sa Babylonia. May gani kay kini si Daniel, si Shadrach, Meshach ug Abednego, mga maayong laki, mga bright mga kaigsunan. Tagaag kaalam sa Ginoo, and they belong to the wise men. Gitrain sila sa chapter 1 sa book of Daniel. Sa chapter 2 na ay crisis. Grabe nga crisis, it's a matter of life and death. Kay naghatag man og sugo ang hari si King Nebuchadnezzar or si King Nabucodonosor, Bisaya pa. Naghatag og decree mga kaigsunan nga tanan nga mga wise men sa Babylon, and that would include the poor Hebrew children, nga pamatyon kay wa gyud nakahubad mga kaigsunan sa damgo mga kaigsunan ni King Nebuchadnezzar, way nakahibalo og way nakahubad. Motingon si Daniel nga nung madali-dalion man ang paghatag sa hari og usa ka sugo nga pamatyon ang mga wise men. Abi nimo, what was the reaction of Daniel mga kaigsunan? Kauban sa iyang mga amigo. Pag-abot nila dito mga kaigsunan, you can read the account in Daniel chapter 2. O makita nimo mga kaigsunan nga nag-ampo sila. How they respond sa negative situation, matter of life and death. Makapapalpitate, makapapanik, makapakulba, laliman ka ng ihawon ka mga kaigsunan. Tanan nga wise men. So mo nga nag-ampo mga kaigsunan, and you know, the Lord always answers prayer. Mo nga gi-reveal sa Ginoo ang damgo ni King Nebuchadnezzar, gi-reveal ka na ngadto kang Daniel, o sa diha nga gipahibalo ni Daniel og ang interpretation sa maong damgo. In fact, kung basahon nimo ang katapusan nga part sa chapter 2, they were promoted because of that. Tanaw ha, basta dili lang magpanik mga kaigsunan, dili lang ta mataranta. Ang atong unang option gyud mga kaigsunan is kanang mag-ampo ta diha sa ato ang buhi nga Dios. Unlike sa nahitabo mga kaigsunan sa mga Israelitas, because the first thing nga ilang nahimo, ang tendency nila is to panic. And if they have that tendency, mga kaigsunan, nga mo panic, honestly, kita pod mga kaigsunan, doon na po'y tendency nga magpanic punta sa panahon nga naatay mga pagsulay, mga kaigsunan, nga murag, dili na nato makuan, dili na nato madrawing, unsaon, pagsulbad ng problemahan. So mo na nga prayer is the means by which matod pa. Kita mga kaigsunan, pwede man ta mupili mga kaigsunan nga magtarantar ta. Pero ay pag-stay diha. Ay usually ang pirmiro na tarantar man, pero unta makapatulak na nato sa pag-ampo sa Ginoo nga kanang even tempered mga kaigsunan. Nga bugnaw ang ato ang ulo, strong atong espiritu, bisan mga kaigsunan nga naata taliwala sa mga crisis. Ang Israel, ang sugilanon sa Israel, dili ti aoy, ikaw daw ibutang diya be. Dili ko ni problema nga pareha sa imong nahitabo karon, siguro sa imo siguro lahi ang imong sitwasyon, pero ang nahitabo sa Israel literal kayo mga kaigsunan, hanggang gigukod gyud sila sa mga sundalong paraon.
nga literal gud mga kaigsunan nga ang pula nga dagat na diha silang atubangan, it's impossible to cross. And both sides mga kaigsunan were cruel mountains nga moingon ko sa imuha dili gud malatas mga kaigsunan, wa sila'y kadaganan. And sometimes the Lord leads us into that spot mga kaigsunan. Of course, tungod kay dunay plano ang Ginoo, o gay for the glory nga naa sa Ginoo. Of course, na kaaway magukod na to. Pero sa panahon nga sama niya na how we can handle situations, I think the first thing atong mahimo mga kaigsunan sama sa gihimo sa Israel nga nagtuaw sila, nagampo sila mga kaigsunan. Matod pa mga kaigsunan ni Jacob. I remember Jacob. Sa diha nga mikalagyo siya sa iyang igsuon nga si Esau. Did you remember the story? Nakuha ni Jacob mga kaigsunan ang birthright. Lakaw siya. Paglakaw niya mga kaigsunan, parang mingawas pagkalakaw agad. Mo na ginaingon mga kaigsunan nga nag-inusara in taon, kalagyo siya kay gukod naman siya sanggot sa iyang igsuon. So mo to mga kaigsunan nga ang nahitabo, niabot siya sa usa ka lugar nga gitawag to niya og Bethel. Dito niya nahinagbo ang Ginoo. Did you remember the dream of Jacob nga up and down, ay hagdanan dito, na up and down ang mga angels. O gamatod pagani ni Jacob, mo man siguro ning pultahan sa langit. Wa ko kay bao nga mo naman dedi. Mo to naghimo siya altar dito. Ugon niya mga kaigsunan, gisimba niya ang Ginoo dito. Dito niya nainagbo ang Ginoo. And then ipadayon siya, ato siya sa balay ni Laban. Finally, naabot siya dito. Naminyo siya, nalingaw siya mga kaigsunan for 14 years. Pangulitaw mga kaigsunan. Kang Leah o kang Rachel, if I'm not mistaken sa storya. Nalingaw siya dito. Hangtod nga dito, nagsanay na siya mga kaigsunan. Og niabot ang grabe nga crisis sa iyang life. Ang grabe nga krisis sa iyang kinabuhi mga kaigsunan. Abi niyo kung sa gibuhat ni Jacob when they came into that time nga mura og layo na kay siya sa lugar sa mga panalangin. Matun pa sa Genesis chapter 35 verse 3 mga kaigsunan. Ingon pa din ang pulong sa Ginoo. Ingon pa ni Jacob, mangon ta. Let us arise and go up to Bethel. Balik tas Bethel katong panahon mga kaigsunan nga dito niya nahinagbo ang Ginoo lugar sa mga panalangin mga kaigsunan. Ug matod pa niya dinhi, let us arise and go up to Bethel and I will make an altar, maghimo kog altar dito, Ug matod pa dinhi, kansa ang Dios nga nagatubag sa adlaw sa ako ang mga kalisdanan og nagahawas kanako. Matod pa dinhi, and has been with me in which I have gone, mga kaigsunan. Well, I think mao gihapon ang atong buhaton. Let us arise and go up to Bethel. Kanang word Bethel, actually it is the house of God. Mani panimalay sa Dios. Pagbalik niya Jacob dito, ginganlan niya ang Bethel og El Bethel, the God of the house of God. Mga kaigsunan, I think it's time for us nga mga liupo, magtuaw, magampo. Lahi ni sa klase sa pagampo mga kaigsunan, lahi ni siya sa atong gitawag og daily quiet time. Lahi ni siya nga klase sa pagampo mga kaigsunan kanang magampo tag pamahaw, paniudto, panihapon, dili ni mao ang akong but pasabot. Usa kini kamatang sa pagampo mga kaigsunan kanang naa ka sa grabe nga mga kasakitan. Nabaka kay balatian nga tawgo nato seryoso. Nabaka ka sa usa ka sitwasyon mga kaigsunan nga tawgo nato impossible problems. Siguro na ka sa point of disappointments mga kaigsunan nga murag ang kalibutan mitaklob na nimo. Murag na ka sa usa ka sitwasyon mga kaigsunan nga tawgo nimo og pasan ko ang mundo. Gipas-an nimo ang kalibutan mga kaigsunan. Grabe nga distress mga kaigsunan. Grabe nga crisis of life. Pero sama kang Jacob, ingon pa niya, I will arise and I will go back to Bethel. The place of blessing. Sa time nga naggrabe ang crisis sa akong life, mao ni ang Dios nga di nagtubag sa ako ang mga pag-ampo, matod pa ni Jacob.
Sa time sa Israel, of course, nag-ampo sila mga kaigsunan, pero naay mga gamay nga patiwaso na ito nagbasa ni anay gamay mga kaigsunan nga mga butang nga atong i-reconsider. Kaya naman ko time po mga kaigsunan nga mag-ampo tao niya pagka maputa mutuos atong giampo. Ha? So ato ning nga tanahon. Diha usab sa panahon ni David mga kaigsunan, sa panahon nga tago-tago si David mga kaigsunan, nag-ampo sa ni siya eh. Daghan may example sa Bible mga kaigsunan nga sa time nga grabe nga crisis, time nga grabe nga distress of life mga kaigsunan, parehas sa Israelitas, parehas kang David. Basahon na to, 1 Samuel, arin na ta sa Psalms 107. Psalms 107 mga kaigsunan, verse 28 and 29. Nga diin, dinhi nga nagatugan ka na to mga kaigsunan, nga sa panahon nga tago-tago in taon ni ang istorya na sa 2 Samuel, tago-tago in taon ni si David kay ginagukod ni siya mga kaigsunan. Abi niya sa gibuhat ni David, ngadto siya mga kaigsunan og matod pa cried out sila ngadto sa Ginoo sa panahon sa mga panahon nga mga kalisdanan. Tanawa ha, basahan gud sa Salmo 107:28 o 29. Akong basahon sa pinulungang Cebuano mga kaigsunan. Aron nga matagaan ginato nga pagtagad. I hope nga inyohan ning tagaan sad og pagpamalandong. Psalms 107. Tanawan ninyo diha. Babadliti na sa inyo nga Biblia. Pangita ditong marking. Unya badliti na ha. Nagaingon diri ang Salmo 107, versikulo 28 o 29, nagaingon diri ang pulong sa Dios. Okay? Ako nga basahon sa pinulungan nga Sinibuano. Nagaingon diri ang pulong sa Ginoo. Unya na nagtuaw sila kang Hiyoba sa ilahang kagulanan. No, kanang word nga na nagtuaw, they cried out unto the Lord. It means they have prayed, na nagampo sila, na nagtuaw sila. Kanang tuaw mga kaigsunan, muna ginaingon ni mga tulog mga kaigsunan, sige ampo. No? Na nagtuaw sila kang Hiyoba sa panahon sa ilang kagulanan, og iyahang giluwas sila gikan sa ilang mga kalisdanan. Tanawara, God will always answers. No? 29, ginahimo niya ang bagyo sa paglurang aron ang mga balod ni ana malinaw. Bagyos kinabuhi mga kaigsunan. I just remember the time when they crossed the Sea of Galilee. Nga ang first impression, mga kaigsunan, ang first respond sa mga disciples was panic. Hadlok, mga kaigsunan. Unya, mingon ang Ginoo nga, O ye of little faith, gamay ragon magpagtuo. Ugon niya, girebuke ni Kristo ang hangin o ang balod. O gabi ni mo, sakalit, mga kaigsunan, mikalma ang grabe nga unos. Grabe nga unos sa kinabuhi. Unos o bagyos kinabuhi, mga kaigsunan, pwedeng pakalmahon sa Ginoo. Nahibong ang mga apostoles, ngayon pa nila nga, sa minaning tawhanan niyo. Wa pa sila kaila siguro sa kang Kristo Jesus pag-ayo. Yung sila, unsa maning tawhanan niya, bisan ang hangin o ang bagyo, bisan ang nature, mga kaigsunan, maminaw man niya. Pag-ingon ni Kristo Jesus, peace, be still. Ato ara, nilurang dayon mga kaigsunan ang unos, o ang bagyo na wala, o ang dagat, muraman og kanang mantika, mga kaigsunan, arang kalinaw gyud mga kaigsunan. So, muna diha ang akong point. No? Sa panahon nga natas mga problema, mga kaigsunan, dulo na to ang Ginoo. Muna ginaingon nga sama po sa nahitabo sa mga Israelitas, sa diha nga na nagsinggit sila dito sa Red Sea, kitawag ni sa uban og seaside prayer. Seaside prayer, mga kaigsunan, ang gihimo sa mga Israelitas. Tuaman, daplin mo to sa Red Sea sila, mga kaigsunan. Tuaman sila dito nagkampo. So muna nga, abi nimo sa diha nga nagampo sila, mga kaigsunan. Makita nato kung giunsa pagpakalma sa Ginoo. Ang mao nga sitwasyon, gibuak sa Ginoo ang mao nga pula nga dagat. Murabag ang dagat, mga kaigsunan, gibutangan og dako kayo nga pader nga dili makita, nga di kalahos ang tubig. Matod pas akong amigo, sana siya pastor, murag invisible dam. Invisible dam, mga kaigsunan, nituyod ang tubig, mga kaigsunan, nga walay paril.
Napikas ang pulang nga dagat, mga kaigsunan. Well, morning panahon na mga kaigsunan. As what I've said before, wala ko maghisgot sa klase sa pag-ampo, sama sa mga pag-ampo, mga kaigsunan, nga atong ginahimo regularly. Naman tayo daily devotional. Naman tayo gitawag og pag-ampo, mga kaigsunan, nga ginahimo nato regularly. Bago ta mo trabaho, bago ta matulog, ampo man ta. Pero dili ni mao ang klase sa prayer nga akong ginapasabot sama sa akong gingon. Dili ni ang daily quiet time nato nga nahimo natong regular og nahimo natong habit, mga kaigsunan. Mas importante pa niana naghisgot ko mga kaigsunan sa usa ka klase nga pag-ampo, mga kaigsunan, kanang gitawag nato og crisis time prayer. Pag-ampo, mga kaigsunan, sa panahon sa crisis. Prayers of importunity, mga kaigsunan. Grabe, mga kaigsunan, nga kalisdanan sa kinabuhi. Pag-ampo, mga kaigsunan, nga naa ka sa gitawag nato og life-threatening situation. Di ba? Pananglitan, mga kaigsunan, kanang naa kay sakit, mga kaigsunan, nga grabe na gid kayo. Katisting na babuana, nga kana bitaw nga life-threatening situation. Naa ka na sa ospital, gibutangan ka ng oxygen, tangan na kag dextrose diha, kuhaan na kag MRI, nabati na nimo ang medical report nga murag lisod. O ingon na nga mga sitwasyon, mga kaigsunan, life-threatening situations, mga kaigsunan. Grabe nga trahedyas kinabuhi. Mo ni nga klase nga pag-ampo ang angayan, mo ni nga klase nga pag-ampo ang akong buot ipasabot, mga kaigsunan. No, dili ni regular habit of prayer. This is a prayer during those time nga kana bitaw makapag-gusbat na, hatag, mga kaigsunan, og pabungkag, mga kaigsunan, sa ato nga kinabuhi, no? So mo na, mga kaigsunan, nga kini nga klase nga pag-ampo nga mo na gitawag og taas nga pag-ampo, mga kaigsunan, og pag-ampo, mga kaigsunan, nga gitawag nato og sininsiro, dulot sa dughan. Na hinumdum ko sa panahon nga nag-ampo si Kristo, nga dili lang singot ang nitulo sa iyahang lawas, kundi dugo og singot, mga kaigsunan. Grabe hard praying, mga kaigsunan. Pray hard and long prayer. Matod pa ni Apostol Pablo, praying always with all perseverance. Perseverance sa ato ang mga pag-ampo, mo na gitawag praying through. Pag-ampo, mga kaigsunan, sa walay undang. Well, gisultihan man putas pulong sa Ginoo nga pray without ceasing. I remember the parable nga gihimo ni Christ sa Luke chapter 18. Sa Luke chapter 18 ay parable diha about prayer. Nga ang babae diha, mga kaigsunan, nga naghangyo sa usa ka judge. Grabe gud. Grabe ang iyang hangyo. Nga gusto siya makadawat, mga kaigsunan, og kanang gitawag og justice. Nga nahitabo sa iya, mga kaigsunan. Persistent ang maong babae. Persistent. Grabe ang iyang pag-request. Sa verse 1, imuhang makita, mga kaigsunan, nga gitugunan po ta sa pulong sa Ginoo, nga mag-ampo kita sa walay undang, padayon nga mga pag-ampo og dili magkaluya. Pagbasa nimo na sa ubos nga mga partes kasulatan sa Lucas kapitulo 18, verse 2, 3, 4, 5, 6, 7, makita nimo ang usa ka parabulo sa usa ka babae nga naghangyo. Grabe ang hangyo niya. Hangtod, wa gyud siya moundang, hangtod nga gihatag ang tubag niya. Abi nimo unsay pasabot sa atong Ginoo. Mag-ampo kuno sabta nga sama ni ana. Dili ta muundang, mga isa. Hangtod nga madawat nato ang tinguha sa ato ang kasing-kasing. Ang nahitabo sa Israel, mao ni siya, mga kaigsunan. So diha nga naa sila sa dead spot. Naa sila, mga kaigsunan, sa kining gitawag nato og dead end sa ilang life. Wa na gyud. You cannot move forward. You cannot move sideward, both sides, left or right. You cannot move backward or sideward or forward. And all you have to do is look forward. Adto na lang ka, hangad na lang kay wa man sa abanti, wa di pa po ka atras, di ka sa both sides. Adto ka sa babaw tan-aw. Adto ka sa taas, mga kaigsunan, ampo lang kas Ginoo nga ipahigawas ta sa mao nga mga kalisdanan. And no doubts, pag ampo nila, mga kaigsunan, ingon mga kaigsunan si Moses nga, ilang magkabalaka.
Ayaw mo kabalaga, pero abi ni mo kung say reaction, do nga ang ilang pag-ampo is urgent. Di ba na time nga mag-ampo ka nga, diha-diha dayon? Kana bitaw mag-ampo ka nga gasigay mong mata. Nag-ampo ka mga kaigsunan nga wa nimpiyo nga kinagtan-aw pug ka sa sitwasyon sa imong palibot nga grabe na kayo. Apan sa imong kasing-kasing nag-ampo ka. Ingon na nga mga sitwasyon urgent nga mga pag-ampo. Ha? Posible nga naa ka sa sakyanan, naa ka sa hagdanan, naa ka nagbiyahe, naa ka sa ospital, naa ka sa trabahoan, urgent nga mga pag-ampo nga daw gikiistorya nimo ang Ginoo bisag galagat ng imuhang mata. Urgent nga pag-ampo mga kaigsunan. Ikaduha kay Israel man gisgutan diri, dili lang usa ang nag-ampo. They were united in prayer. Sila kay grupo man ni sila, mga katawhan man ni sa Israel. Diha-diha nga pag-ampo, hiniusa nga pag-ampo, pure nga pag-ampo, gikan gito silang dughan. Pero sa diha nga kung gibasa mga kaigsunan ang sunod nga bersikulo, aran na surprise ko mga kaigsunan, dong ang ilang pag-ampo is urgent, united, gikan gid sila nga kasing-kasing. Ugon niya pag-abot sa verse 10, tanawar ko ninyo verse 10. Verse 10, nagtuaw sila. Ang tibok mga anak sa Israel, nagtuaw diha kang Yuba, nagampo sila. Pag-abot sa bersikulo 11, hala, niunsa man nga, naingon man sila diri, og miingon sila kang Moses, tungod ba kay walay lubnganan sa Ehipto, gikuha mo kami aron nga mga matay kami sa kamingawan? Ngano ba nga nagbuhat ka sa ingon ini kanamo nga gikuha mo kami sa Ehipto? Mao na ginaingon mga kaigsunan. Nagampo sila nga luwason sila sa Ginoo, pero wa nila tuhoi mga kaigsunan ang ilahang pag-ampo mga kaigsunan. Ila na gani hinong gi-anticipate nga mga matay sila dito. Ugon yan, ingon sila nga, mas may pagwa minimo kwa dito sa Ehipto. Ha? May pagipasagda na lang minimo. Dili ba kinimaw ang ginasulti namo kanimo? Batod pa sa bersikulo 12. Sa Ehipto nga nagaingon, pasagdi lamang kami sa pag-alagad sa mga Ehiptohanon. Kay labing maayo pa kanamo ang pag-alagad sa mga Ehiptohanon kaysa mga matay kami sa kamingawan. Tanawara. Nagampo, urgent nga pagampo, diha-diha nga pagampo, naa sila sa point of fear mga kaigsunan, nga mitulak nila nga mo ampo, mo paduol sila sa Ginoo. Siguro maingon ko nga ang ilang pag-ampo, dili gyud to gi-memorize mga kaigsunan, dili para sa pag-ampo ron nga wa nagyoy kahulugan, memorize na, no? Wala na di nagikan sa dugan, katugikan gyud sa dugan, pero ang lamang ang pag-abot nimo sa verse 11 ug verse 12, ang ilang pag-ampo wala nila tuhui nga mahitabo diha kanila. So ang ilang ampo urgent, obvious kayo nga urgent gyud, dali-dali gyud sila ampo. Naka-evidence gina mga kaigsunan, ebidensya na nga na nagtuaw sila, no? Kanang mga kaigsunan sa English cried, no? They cried out unto the Lord. Amo na ginaingon mga kaigsunan nga grabe gyud ang ilahang nga pagtuaw mga kaigsunan, urgent, united, unpain nga klase sa pag-ampo mga kaigsunan. Tanawara. Pero lamang testing ba mo ana nga nag-ampo mo? Dali-dali mo nga nag-ampo, o niya pagkahuman, moingon ko sa inyo nga siguro pure nga pag-ampo, siguro napagyud kay kadungan sa pag-ampo, pero mga kaigsunan, ang problema is wala nimo tuhui nga ang imong giampo madawat nimo. Ay, mao na ni ron. Walay faith mga kaigsunan. Mao ni nahitabo sa Israel, nag-ampo pero walay pagtuo, unbelieving. Gani kung imuhang makita, sometimes the only reason why ngano nga dili madimdim ug madawat sa tao ang mga panalangin sa Ginoo, especially sa promised land nga gisaad man ginas Ginoo sa Israel ning promised land. But you know why they were not able to enter into his rest? Kay baba mo nga nung wala sila nakasulod sa lugar sa mga panalangin, mga kaigsunan, because of unbelief. Basara gud na sa libro sa Hebrews.
Kanunay nila nga giprovoke ang Ginoo, and they were not able to enter in because of unbelief. Mao lagi na usahay mga kaigsunan, sige tag pangayog panalangin sa Ginoo, pero di gid nato madimdim ang tubag sa mga pagampo kana tungod kay mao na ginaingon nga wa man ta mutuo mga kaigsunan. Kinahanglan nga atong pagampo fervent nga klase sa pagampo. Kay matod pa ni James, the prayer of a righteous man availeth much. Perseverance sa pag-ampo mga kaigsunan, o ganang pag-ampo mga kaigsunan kansa. Tawag nato mga kaigsunan sama sa pag-ampo ni Isaiah. Dili ba? So muna mga kaigsunan, usahay mahinumdum man lang tagod sa ato ang mga pag-antos mga kaigsunan. Ako naman ko yung mga personal nga mga prayers. During sa time mga kaigsunan nga hindi na bitaw ka kabantay nga natagak ng luha sa imong mga mata. Kanang panahon bitaw nga magkurog ka. O niya, kanang panahon bitaw nga maapektuhan na di nakaganahan mukaon mga kaigsunan. Kanang panahon mga kaigsunan nga ang kalibutan murag against na sa imo ha. Mo na ginaingon nga you and me against the world. Murag gitakluban ang kalibutan mga kaigsunan. Murag ang imuhang bisan ng imuhang kaugalingong aninong mabiya na nimo sa panahon nga ngiob nga panahon o ni circumstansya. Katisting na mamugngit-ngit kayo ang palibot. Nga bisan ng imuhang kaugalingong anino di na nimo makita. Nga bisan ng imong anino sa panahon sa kangit-ngit mga kaigsunan, hasta imuhang kaugalingong anino mabiya na nimo. Wa na kay amigong nakita. Wa na kay tawag nato mga kaigsunan og ang tanan murag against na sa imo ha. Og usahay mangita ka na lang lugar sa imong balay nga din dito ka makapangaliupog magkaampo sa Ginoo. Sa diha nga wa ko'y nakita nga lugar mga kaigsunan. Personally it happens to me. Sa panahon mga kaigsunan nga wa jud ko'y laing nakita nga lugar nga din dito ta magkaampo. Dito nakita nako ang puti nga trono mga kaigsunan. Ang white throne mga kaigsunan sa toilet dito sa CR mo to nakita na ko mga kaigsunan alauna nga takna sa sayos kadlawon. Nagbakho ug nagampo, nagpatulo sa mga luha mga kaigsunan tungod kay di na nako madrawing unsa ba ning nahitabo nako. Yun na. Ug wa ko'y laing gidangpan mga kaigsunan gawas sa Dios. Ato nga tayo mga kaigsunan nga murag gitawag nato og against all odds matod pa. Nga muraog ang kalibutan mga kaigsunan dili gyud dapig nato. Ngano na nga mga sitwasyon. I think you can relate. Ma-relate siguro ninyo akong ginastorya. You have your own story. Ganay daghang panahon mga kaigsunan nga mag-ampo ta. As if mga kaigsunan nga ato ang mga pag-ampo dulot gyud sa kasing-kasing nga mga klases mga pag-ampo. Usahay nata sa time nga diin pait kayo no. Muna nga mag-ampo kita sa Ginoo. Tagaan ta niya kay lain-lain biya og kana nga sitwasyon ni nga to ang kinabuhi. Igo na lang kita moingon nga Lord katami sa imong mga pulong. Igo na lang kita kung naay moabot nga mga tao nga dili angay higugmaon, moingon na lang kita nga Lord ang imong gugma. Sa panahon nga crisis mga kaigsunan nga hilabihan na gyud ka grabe, igo na lang kita moingon Ginoo nagkinahanglan ko sa imong kaalam, nagkinahanglan ko sa imong tabang. Well, diha sa James, mga kaigsunan, chapter 5, verse 16, matod pa sa pulong sa Ginoo, mga kaigsunan, sa diha nga mag-atubang ta o grabe nga ka-krisis sa to ang ginabuhi in response, mga kaigsunan, sa earnest prayer. Whether ka na nga klase nga pag-ampo, taas nga pag-ampo, or instant breath prayer nga mga pag-ampo. Well, maingon ko sa inyo, mga kaigsunan, ang Ginoo, nagasulti ka nato that the earnest prayer of a righteous man, of a righteous person, availeth much. Sa ato pa doon nagdako kayong gahom, makakuha gyud ta og nindot nga mga resulta mga kaigsunan. Sa lain nga pagkasulti, the earnest, ang sincero mga kaigsunan, the prayer of a righteous person availeth much, or the person nga nag-ampo nini dunay dako kayong gahom og makakuha og mga guwapo, wonderful results. Mao na diha mga kaigsunan ang sikreto mga kaigsunan nga ato gyud dapat ibutang ang atong mga kamot
sa kamot sa Dios nga nagpikas sa pula nga dagat. Amo na ginaingon ha. Kinsa may nagpikas sa pula nga dagat, ang Ginoo man, gahom man ni sa Ginoo. So we have to place our hands in the hands that splits the Red Sea. Yeah, di ba? So mo na ang ato ang pag-ampo must be united and must be ampen. Ay nindot sa mga kaigsunan. Sa case sa Israel, they were united. It means nga sa panahon sa crisis, especially sa family, mas maayo siguro nga dili lang usa mag-ampo. Mas maayo siguro nga duha o tulo o daghan ang mag-ampo. Mo ni gitawag united prayer mga kaigsunan. Ha? Kung imuhang basahon diha sa James, atong basahon ra gud ang James mga kaigsunan, aron nga mahatagan nato og gamay nga emphasis, ha? Ang ako ang gina-discuss nini nga kabuntagon. And so please open your Bibles diha sa libro ni Jacobo or Santiago or ni James, chapter 5. Tanawa diri sa chapter 5, nagakanayon ang pulong sa Ginoo. Ug ang pag-ampo sa pagtuo. Tanawa ha, ang pag-ampo sa pagtuo. The prayer, mga kaigsunan, nga naagyod ang pagtuo. Dili pareha sa Israel. Nag-ampo pero man tuhoy. Bagulbol man noon. Verse 15, ug ang pag-ampo sa pagtuo magaluwas kaniya nga nagamasakiton. Og bangunon siya sa Ginoo. Og kung nakasala siya, pasayloon siya ni ana. Busa magsinugiray ang usa og usa kaninyo sa inyong mga sala. Magampo ang usa og usa alang sa usa. Aron mga ayo kamo. Ang pagpangamuyo sa usa ka taong matarong dako og kahimuan sa magbuhat niini. Tanawa ra, dako og kahimuan mga kaigsunan. Mabitaw na nga sa prayer po na kay partner kung madinhi naay pangutana diri. Doon na ba'y nagmasakiton kaninyo? Na diri on. Nagmasakiton ba ang uban kaninyo? Tawgo niya ang mga ansyano sa iglesia og ba nag-ampo sila? Alang kaniya. Pag-abot sa versikulo 15, ang pag-ampo sa pagtuo. Bangunon katong maong masakiton. Pasayloon sa iyang sala. Naapo din ka-importante mga kaigsunan ang pagsinugiray ang usa-usa sa inyong mga kapakyasan. Og mag-ampo ang usa og usa. So in other words mga kaigsunan, nga doon gitawag nato og prayer sa usa og usa mga kaigsunan. Mo na nga kung imuha nga tan-awon gyud ang mga katawhan sa Israel kaniadto, especially if you read, go back to verse 10, nag-cry, grabe ang ilang pagsyagit, pagsinggit sa ganyan. They were united sa ilang mga pag-ampo. Abi ninyo mga kaigsunan, sa diha nga atong mga pag-ampo hiniusa. Diri sad nako nakita kung unsa ka importante ang family prayer. Ang church prayer meeting, kanang united prayer sa pamilya o united prayer mga kaigsunan sa iglesia, dako gyud kaayo og kahimuan. Muna ginaingon mga kaigsunan nga kung ikaw ra usa mag-ampo, kumbaga murag hinay kayo. Pero kung mag-ampo ang kadaghanan mga kaigsunan, murabag kini nga klase sa pag-ampo mga kaigsunan, arang kapaspas mga kaigsunan nga mulagbas didto sa gitawag nato og trono sa Ginoo. Nainomdom lamang ko sa kanang pana ba? Kining pana mga kaigsunan. Abi nimyo na invention nga makapakusog og makapatulid, makapasutoy pag-ayo sa pana, no? Butangan din nimo na siya feathers, butangan nimo na siya balhibo, no? Kaysa walay balhibo, kay kung walay balhibo mga kaigsunan, lagmit mahiwi pana, no? So kanang feathers sa ato ang mga pana, mga kaigsunan, mao na siya ang makapatulid, makapatulin ug makapapaspas, no? Anak kuno mga kaigsunan, ingon na kuno dapat ang ato ang gitawag og mga pag-ampo mga kaigsunan. Butangan natog pako ang ato ang mga pag-ampo. Butangan natog feathers para mulagbas kini mga kaigsunan, diha og mo lusot gyud sa trono sa grasya. So mo na mga kaigsunan nga ang pag-ampo nga united. Ang pag-ampo, dili lang ikaw usa. Kundi pag-ampo nga, I believe, no, ako nagtuo nga, ang kada pamilya,
doon na gyud mga gipangayo anas Ginoo, no? So mo na nga ang pag-ampo sa bana ug asawa, dako kayo kahimuan mga kaigsunan aron pag tagbo sa Ginoo sa ilahang gikinahanglan sa time sa crisis. Ang pag-ampo usab sa iglesia, united prayer. Dako kayo kahimuan. Mabitaw na nga naay panultihon nga nag-ingon nga a prayerful Christian is a powerful Christian. And a powerful church, morning prayerful nga church. No? So sa ato pa mga kaigsunan, kung ang iglesia man nagkahiusa diha sa mga pag-ampo, arang kusuga mga kaigsunan. A prayerless church, matod pa, is a powerless church. Ang prayerless kuno nga simbahan, wala po'y gahom nga simbahan. Oy, ampo-ampo mga kaigsunan. Knowingly nasayod ta nga gi-encourage sa Ginoo many times. You can read a lot of passages in the scripture nga nag-encourage kanato mga kaigsunan sa pag-ampo. Sa panahon nga hapit na gidako ang atong Ginoo mga kaigsunan, ngadto siya sa Gethsemane, o giingnan niya ang ihang mga apostoles, ihang mga tinunan, pagtukaw kamo. Watch and pray that ye enter not into temptation. But 3 times mga kaigsunan, nakita sa Ginoo ang ihang mga apostoles, wala magtuaw. Wala magtukaw, wala sila nag-watch and pray. Ang ilahang gihimo nga tulog, siguro sa kapoy lawas. Mo na ginaingon nga doon na siguro kay rason mga kaigsunan, nga di nakaka-pray kay kapoy kay ka. Pero giingnan tas Ginoo nga pagtukaw. Alright? Pagtukaw kamo. Abi ninyo sa diha nga nag-ampo ang atong Ginoo with intense, grabe nga pag-ampo mga kaigsunan nga sweat and blood. Grabe. Praying hard, long prayer, the same prayer nga giampo sa ni Kristo Jesus. Ang iyang pag-ampo is about His death mga kaigsunan. Matod pa niya, Father, let this cup pass on me, but not my will be done, but your will be done. And then, balik siya sa mga apostoles, kita niya ng tulog, ingnan sila nga, pagtukaw mo. Balik na po si Kristo Jesus sa unahan, nag-ampo siya sa susama gihapon nga mga pag-ampo. Abi nimo 3 times nag-ampo nga itong Ginoo. Ang akong point, mga kaigsunan, kung nakay problema, first solution, first step sa imong problema, number 1, pag-ampo. Ikaduha, sa diha nga na kay grabe nga mga problema ug nag-atubang ka sa mga open challenges sa imong life. Number 1 is prayer. Number 2, prayer. Pray again. Ug ang ikatulo nga sikreto pag-overcome mga kaigsunan, mao gihapon, prayer. Pag-ampo. Pag-ampo sa Ginoo first step, pag-ampo sa Ginoo second, pag-ampo sa Ginoo ikatulo. So mo na mga kaigsunan nga gi-encourage sa Ginoo. In fact, si Apostle Paul niingon, pray, ayaw mo pag-undang sa inyohang mga pag-ampo. Okay? No wonder, nga bisan ng mga apostoles, mga kaigsunan, nihangyo sila sa Ginoo, Lord, teach us to pray. Oh, remarkably, amazingly, wala sila nangayog instruction, Lord, saan man na mo pag soul winning? Saan man na mo, Lord, pag himo nini? Abi nimo unsa ilang gingon, Lord, tudloy daw mibiyad sa pag-ampo because bisan patuod mga kaigsunan og gi-encourage ta sa pulong sa Ginoo sa pag-ampo. Pero usahay kita ba, ambot lang. Nga matod pas panultihon ang pag-ampo usa ka buluhaton sa di pa ta moadto sa panggubatan. Prayer is the preparation before going to gira mga kaigsunan. Pero abi nimo, honestly, usahay ang pag-ampo, bugno na sa atong kaugalingon. Giyera na sa atong kaugalingon. Kaya kita mismo nagigbugno, muampo matawag dili. Di ba? So mo na mga kaigsunan nga kung gusto tang tubagon tas Ginoo, real nga pag-ampo. Dili pag-ampo mga kaigsunan nga gi-memorize lang niya pagkahuman o kapuyo na, i-replay na lang, gi-record naman lang mga kaigsunan. Gi-record ng mga pag-ampo, dili na gyud, dili na raw prayer, dili na prayer nga gikan gyud sa kasing-kasing. Nayuban diha madungog na ako mag-ampo arang kusuga gibutang pas trompa. Pero tape recorder na. Gibutang las USB niya, balik-balik ng pag-ampo mga kaigsunan. So ang akong point mga kaigsunan, we have to pray a kind of prayer nga gikan gyud sa to ang dughan. Ang nagdictate dili ang huna-huna kundi ang dictate. Ang nagdictate mga kaigsunan mao ang atong kasing-kasing nga mga liupo ug mag-ampo diha sa Ginoo. Usahay mag-ampo nga gikas utok kay gi-memorize man.
Pag-ampo nga gikas kasing-kasing mga kaigsunan ang gikinahanglan sa Ginoo. So if you would earnestly seek God, napangitaan gyud ang Ginoo. Matod pa sa Job chapter 8 verse 5 and 6, pag-ampo mga kaigsunan nga nangita gyud ka grabe nga supplication and prayer. Diha sa Mark chapter 5 verse 22 and 23, lain na pod nga example sa prayer mga kaigsunan. Sa usa ka tawo mga kaigsunan gingalag si Jairus, hangyo in taon siya sa Ginoo and earnestly asking the Lord saying, ang akong daughter Ginoo na sa point of death, anhi aragod ni, ayuhan ni siya. Kita ni mo na sa Mark 5:22 and 23. Sa Luke chapter 7 verse 4, sa diha nga niadto sila ngadto kang Hesukristo, they beg him earnestly. Grabe ang ilahang paghangyo. Bitanawa daw kuno ang imuhang klases pagampo. Basi ka nang imuhang pagampo mga kaigsunan di gani nagkaabot sa kisami. Yeah? Pagampo mga kaigsunan nga usahay bisan ang bisag diaras kutob sa panganod, basig di nakaabot sa kutob sa panganod. Kinahanglan pagampo mga kaigsunan nga tinud-anay nga pagampo, kinasing-kasing nga pagampo nga naa gyud ang pagtuo. Yeah? Na may uban magampo mga kaigsunan nga perti mubuar. Lord, you know what I mean. Amen. Mora na. Ginoo, ang akong prayer request, ang pagampo karon parehas ra kagahapon. Ingunana na lang usahay mga kaigsunan. Panahon po doga prayer sa pagkaon, bisan sa pagkaon ha, imagine bisan sa panahon sa prayer sa food, usahay wala na gyud tinud-anay nga pagpasalamat mga kaigsunan. Well, labaw na mga kaigsunan panahon sa crisis, kay crisis man atong gisgutan din eh. Yeah? Ang pinakagwapong example nga nagpray mao nga to ang Ginoong Hesukristo. Knowingly nga before ni start ang atong Ginoo sa iyang ministry, he started it with prayer. Yeah? When he was baptized by John the Baptist, unsay gibuhat sa atong Ginoo bago siya nagsugod sa iyang ministry, Matthew chapter 4, prayer and fasting mga kaigsunan. Yeah? Pagkatapos po sa iyang ministry, naana siya sa cross, gitapos po niya mga kaigsunan pinaagi sa pagampo. Father, into your hand I commend my spirit. Di ba? Pagsugod niya sa ministry, ampo siya. Pagkatapos ministry, ampo. Susugdan og tapuson mga kaigsunan pinaagi sa pagampo. Gani sa panahon nga gidako pang atong Ginoo, grabe nga agon ni. Sa panahon mga kaigsunan sa pagampo, basahan ninyo ang Lucas kapitulo 22 bersikulo 44. Unsang klase ang pagampo nga gihimo ni Kristo Jesus. Sa atong text kaganiha sa James chapter 5 verse 17. Si Elijah mga kaigsunan ang imuhang makita. Grabe nga pag-ampo ni Elijah nga nag-ampo siya nga di muulan, wag yun muulan. Ampo na sad siya nga muulan, ni ulan na pod mga kaigsunan. So mao na nga ang pag-ampo mga kaigsunan nga naagyod ang pagsalig og pagtuo. Ayog ampo niya pagkahuman moingon ka nga adi man tutubagon sa Ginoo akong prayer. Ampo-ampo ra man to. Well mga kaigsunan, matod pa sa pulong sa Ginoo, kung moampo ka, you have to ask in faith. No? Kinahanglan mag-ampo ka nga naa gyud gi-emphasize gyud mga kaigsunan ang pagtuo diha kanimo. Well, dinhi takutob mga kaigsunan ang atong oras, pila na lamang ka minuto. Akong gina-emphasize karon nga sa time mga kaigsunan nga naata sa mga crisis of life, we have to cry out unto the Lord. Akong basahon ang Salmo sa pagtapos karon niini nga kabuntagon. Salmo 122 mga kaigsunan. Hari ko motapos ako ang pagpamalandong. Alright? Salmo 122 ato ang mga balaan nga kasulatan or 121 ba to or 122. Okay? Ato nga tan-awon ang pulong sa Dios. Sinto 21 mga kaigsunan, Salmo. Nagakanayon ang pulong sa Ginoo sa Salmo 121. Ihayat ko ang akong mga mata ngadto sa kabukiran. Diin ba magagikan ang akong tabang?
ang akong tabang nagagikan kang Hiyuba, nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Dili niya itugot nga may dalinas ang imong mga tiil. Siya nga nagbantay kanimo dili mahatag pilaw. Ani akaron, siya nga nagabantay sa Israel. Mga kaigsunan, bisan tuod ang Israel, wala sila nagmatinuhoon sa ilahang mga pag-ampo atong unang nga panahon. But yet makita nimo nga nagbantay gihapon ang Ginoo sa iyang mga katawhan. Ug matod pa dinhi sa bersikulo 4, dili mahatag pilaw ni mahikatulog. Di gid makatulog ang Ginoo, ang iyang mataga tan-aw pirmi nato. Alright? Si Hiyuba mao ang imong magbalantay. Si Hiyuba mao ang imong salimbong sa imong tuong kamot. Ang kainit sa adlaw dili muluya kanimo sa adlaw. I just remember during sa time, mga kaigsunan, when the people of Israel were guided through the pillar of cloud by day and fire by night, abi nimo dili lang protection ang gihatag sa Ginoo, kundi comfort usab. Tanawa ha. Sa panahon sa adlaw, disyerto bi ana ila, wilderness. Wilderness ang ilang giadtuan, mga kaigsunan. Pero naa ang panganod. Ang panganod, mga kaigsunan, mao na ang mo-shade sa adlaw para nga dili mainitan ang mga Israelitas. Kumbaga, pinagi sa panganod, dili kayo init. Bisan todo kana siya wilderness, pero sa panahon sa kabuntagon, mga kaigsunan, bisan karon, bisag moadto ka mga kaigsunan sa Jerusalem, na panahon labi panahon sa winter time, para tugnawa. Abi ninyo, mga kaigsunan, ang pillar of fire by night, ni-serve sa na siya og murag fireplace. Ni-serve sa na siya, mga kaigsunan, to comfort the people of Israel, not just to protect, kundi paghatag og comfort nila nga sa panahon sa tugnaw nga kagabhion, naa kining pillar of fire. Sa adlaw, naa kining clouds, mga kaigsunan, to protect them. Mo na hinumdum ko, mga kaigsunan, nga matod pa sa bersikulo 4, aniya karon siya nagabantay sa Israel. Si Hiyuba mao ang imong magbalantay, siya mao imuhang salimbong. Ang kainit sa adlaw dili muluya kanimo. Of course, kina ang cloud by day. Yeah? Og ni ang bulan sa kagabhion. Tanawara, by day or by night, mga kaigsunan, God protects. Si Hiyuba nagabantay kanimo gikan sa tanan nga mga kadautan. Tanawara, ang Ginoo ra gyud. Si Hiyuba magabantay sa imuhang paggula og sa imong pagsulod. Mao na ginaingon nga gikan sa paggula sa Israel, mga kaigsunan, sa Ehipto, og hangtod sa pagsulod, mga kaigsunan, sa yutang saad. Grabe ang panalangin sa Ginoo. Grabing pagbantay niya. Si Hiyuba nagabantay sa imuhang paggula og sa imong pagsulod, sukad karon ngadto sa umalabot og sa walay katapusan. Namangutana ko ninyo. Sa panahon nga naa ang crisis sa imong life, kasagaran gyud kinsa may imong giduol. Kasagaran sa life-threatening situation, kinsa may imong gisangpit. Well, ang uban lahi may gisangpit. Ang silingan may gisangpit. Ang tao may gisangpit. Pero mga kaigsunan, matod pa sa Salmo 121. Ihayat ko ang akong mga mata, matod pa. Akong itutok sa taas ang akong mga mata. Matod pa, ngadto sa kabukiran, dili ang bukid mimutabang, kundili ang nagbuhat sa bukid, mga kaigsunan. Kay matod pa din sa bersikulo 1, diin bagikan ang akong tabang. Gitubag rapod na, mga kaigsunan, sa bersikulo 2, hangtod sa katapusan, nga ang atong tabang nagagikan sa Dios. So sa panahon sa life-threatening situation, moingon gyud ko sa inyo, pray, pag-ampo. And that is how we can handle life. That is the divine principle, mga kaigsunan, sa pag-handle nato sa kinabuhi. Sa panahon nga di nakaka-move forward, sa time nga di po ka backward,
Sa panahon mga kaigsunan nga wa gyud kay padulngan both sides, ang imong mahimo mao na lamang ang paghangad og pagtan-aw og pagsangpit sa Ginoo.